Salamat po sa inyong patuloy na pagdalo at sa inyong patuloy na pagsusuri. Ang sangkap ng tao na nakagagawa ng pinakamaraming kasamaan. Kaya dapat bumuti upang dinggin sa pananalangin ayon sa Biblia. Yan po ating paksa. Salamat po sa inyong patuloy na pagdalo at sa inyong patuloy na pagsusuri. Ang sangkap ng tao na nakagagawa ng pinakamaraming kasamaan. Kaya dapat bumuti upang dinggin sa pananalangin ayon sa Biblia. Yan po ating paksa. Napag-aralan po natin yung panalangin, ang halaga ng panalangin, kailan tayo mananalangin, ano ang ayos ng pananalangin na itinuro ng Diyos sa loob ng 3 gabi na ba yun na nagdaan. Ika-4 na tayo ngayon. Pero hindi po sapat na alam na nating manalangin, okay na. Meron pa pala tayong isa pang problema, mga kababayan. Yung sangkap ng ating pagkatao, kailangan ito ay bumuti upang mapakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Yan ang ating paksa. Unless na ito'y bumuti, alin itong sangkap na ito? Ito ang nakakagawa ng pinakamaraming kasamaan. Alam nyo, dyan lang hindi man lang itinuro sa atin yan ng pari Kaya magtanong ka sa Katoliko, ano ang pinakamasamang sangkap ng tao? Yung bahagi ng ating pagkatao. May sasagot, ang masama sa lahat, mata. Kaya siya unang nabubulok pag namatay Meron magsasabi, ang pinakamasama raw sa lahat, kamay. Kasi yung kamay nga naman ang pumapatay, nananampal, nagnanakaw, nanununtok. May nagsasabi naman, paa. Kasi yung paa nga naman ang inilalakad papunta sa masama. May kanya-kanyang mga palagay ang tao tungkol sa pinakamasamang sangkap ng tao na nasa ating pagkatao. Kasi ang ating pong pagkatao, may iba-ibang sangkap yan At yan, mayroong mga kanya-kanyang kasamaang nagagawa. Ang kamay, may kasamaang nagagawa. Sabi ng ating Panginoong Hesus, kung ang iyong kamay pakibasa mo nga sa 5 ni Mateo. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mapa sa impyerno. Sabi po ng Panginoon, kung ang kanan mong kamay makakapagpatisod sa iyo, if thy right hand offended thee, cut it off and throw it away. Putulin mo yung kamay mo, itapon mo. Mabuti pang pumasok ka sa langit na wala ang isa mong kamay, kaysa sa buong katawan mo mabulid naman sa impyerno. Meron din palang nagagawang masama yung kamay. Pinapaputol nga ni Jesus Meron pa isa, pakinggan nyo. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon. Bakit? Sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan,
at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Ayon, kung yung mata mo naman ikang kanan nakakapagpatisid sa'yo, it causes you to sin. Or nakaka-offend sa'yo, sa iyong buong pagkatao, yung mata mo. Dukitin mo, sabi ni Jesus, tapon mo. Bagay, pag ito hindi mo naintindihan, sayang. Bakit? Ang mahal ng mata. Mahal po ang mata. Merong eye bank tayo ngayon Yang mata, isa sa organs na naita-transplant. Minsan po, ang isang mata nagkakahalaga ng 200,000 piso. At pagka milyonaryo ka, kahit 1,000,000, bibilin mo yung mata, makakita ka lang. Ang sabi ng Biblia, pagka yan pala'y nakakapagpatisod sa'yo, nakakagawa sa'yo ng masama sa pagkatao mo, dukitin mo yung mata mo. Sapagkat mabuti pa sa'yong pumasok ng wala kang isang mata sa langit o sa buhay, kaysa ang buong pagkatao mo ay mabulid sa impyerno. Yun. Nakakita na tayo ng 2 pruweba. May mga sangkap tayo ng katawan na nakakagawa ng masama. Isa ay kamay, isa ay mata. Pero iyan ba ang pinakamasama sa lahat? Yan po ang ating pag-aaralan. Kung nakahanda na kayo mga kapatid, at ibig ko sabihin nakahanda na ba kayong mag-intindihin? Baka nakahanda naman kayong matulog na, nasa sa inyo rin yon. Meron kasing inaantok na kung umpisa pa lang tayo Para naman tuloy ako insulto nito. May inaantok Biya mo talagang ganun lang. Si San Pablo nga, nung nangangaral, may natulog, nahulog sa bintana. Dito, hindi naman kayo mahuhulog dahil walang bintana rito. Ngayon, ganun pa man, masama rin talaga yung matulog. At ikaw, tulugan mo yung aral. Alam kong itong oras na ito'y ora di peligro. Alam niyo, ako gusto ko rin pong matulog Dahil Sabado, Linggo, talaga hong wala akong katulog-tulog, puyat ako. Pag Sabado, Linggo, sunod-sunod po yan. Lunes ngayon. Sana holiday ko ngayon, Lunes Kaya lang natapat may doktrina. Kaya wala akong holiday sa akin Ngayon, puntahan na natin yung ating paksa. Sa Biblia, mga kapatid, alin po sa ating katawan ang pinanggagalingan ng lahat ng kasamaan? Within our body. Saan ang gagalingan lahat ng kasamaan? Ibig ko sabihin ng lahat ng kasamaan, yung ginagawa ng mata, yung pinakikinggan ng tenga, yung sinasabi ng dila, yung inilalakad ng paa, yung ikinikilos ng kamay, saan po nang gagaling yan? Pakinggan nyo sa isang talata ni Mateo sa 15 at 19. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Ayun. Maliwanag po ang sagot ng Panginoon Jesus Sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip. Yung palang masamang isip, hindi pala sa isip nag-umpisa yun. Nag-umpisa yun sa puso. Therefore, what we think originates from our hearts. Doon nag-uumpisa yun. Kumbaga, ang ugat na pinanggagalingan ng masamang iniisip ng tao, yung kanyang puso. Yung pagpatay, nanggagaling din sa puso. Yung pagsisinungaling, yung pagsaksi sa di katotohanan, nanggagaling din sa puso. Yung pangangalo niya, nanggagaling din sa puso. Halos lahat ng kasama ang ginagawa ng tao galing sa puso. Sabi niya ang Panginoong Jesus, ito ang nakakahawa sa tao. Tingnan ninyo sama niyan. From
the inside, nakakahawa yan. Yang kasama ang nasa puso ng tao, nakakahawa yan, mga kapatid. Kaya ang puso, kung tawagin ng Biblia, siya po ang pinakamasama. Pakinggan nyo sa Jeremias. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Ayon, maliwanag po yun. Wala nang dapat pagpaliwanag pa ron. Maliwanag na eh. Ang sabi ng Biblia, ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat ng bagay. Nakita nyo? May hihigit ba sa puso? Wala. At totoong masama. Hindi ho basta biru-birong masama yung puso. Totoong masama yan. Sabi ng Biblia. Kaya hindi naman sinabi niya puso ng tao lang yan eh. Ang sabi, ang puso magdaraya. Si Satanas may puso rin eh. Ang mga anghel meron din puso eh. Tingnan ninyo nangyari sa puso ni Satanas. Basahin natin, kapatid Nawi. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Kita nyo, ang puso ng kerubin nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Kaya ang kasama ang nagawa ng kerubin sa Ezekiel ano rin eh. Galing din sa puso eh. Sa tao. Bakit sumama ang tao? At bakit ginunaw ng Diyos ang mga tao nung una sa panahon ni Noe? Pakinggan nyo sa Genesis. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kaniyang puso ay pawang masama lamang na parati. Ano sabi ng Diyos? Tuloy. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Kita nyo, kaya dumating yung dilubyo universal eh. Ang responsable riyan, puso eh. Ang haka at ang pag-iisip ng kanilang puso, sabi ng Diyos, masama na lamang palagi. Walang makita ang Diyos na ang puso nila noon eh. Nag-isip ng mabuti. Puro na lang masama ang iniisip. Puro na lang mga hindi tama ang iniisip. Parang ngayon, nakikita ng Diyos sa mga tao ngayon, puro masama iniisip. Bibihira na yata yung tao nag-iisip ng mabuti. Puro na lang masama, puro pansarili, puro na lang pang-aagrabyado, puro na lang paninira. Yon. Kaya ang sabi ng Biblia, nakita ng Diyos ang nasa ng kanilang puso. Masama na lang palagi. Kaya sinabi ng Diyos, lilipuling ko ang tao. Datapot si Noe ay nakasumpong ng... Datapot si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Anong sinabi ng Diyos kay Noe? Gumawa ka at gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gofer. Gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. At ganitong paraan gagawin mo. 300 siko ang haba ng sasakyan. 300 siko, ganito po kahaba yun. Mula dito sa daan hanggang doon sa dulo. 300 cubits. Ganito kahaba itong convention center na ito.
more or less, ang ganito kahaba yung daong ni Noe. Tapos 3 grado. Tuloy. 50 siko ang luwang 50 siko ang luwang. Tapos, at 30 siko ang taas. tuloy. Gagawa ka ng isang durungawan sa sasakyan at wawakasan mo ng isang siko sa dakong itaas. At ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapag na lalong mababa, pangalawa at pangatlo. 3 grado. Mas malaki pa rito yung ginawa ni Noe daong. Ngayon, bakit gano'n ang ginawa ng Diyos? Nagpagawa ng daong. Bakit? Tuloy natin. At ako, narito, ako'y magpapadagsa ng isang bahan ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay. Ayun. Kaya gumawa ang Diyos ng malagim na wakas ng mga tao nung araw. Ang responsable yung puso nila. Ang kanilang puso masama. Tama ang sabi ng Diyos, ang haka ng kanilang puso masama na lamang palagi. Sabi naman ng Diyos sa Israel, pagkatapos ng ilang panahon, ang puso, ang wika ay totoong masama. Sinong nakakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Nakikita ko ang haka ng puso. Kaya po yung puso, delikado yan eh. Yan po'y nanghahawa pa eh. Hindi lang siya ang masama eh. Magpapasama pa siya ng iba eh. Dahil doon sa kasama ang nasa kanya, from the inside, ilalabas niya yan. Yung ilalabas niyang masama, yon ngayon ay ipanghahawa niya sa iba. Pakinggan nyo sa isang talata. Hindi ang pumapasok Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao. Yung pumapasok sa bibig, hindi nakakahawa yung kahit lason yung kainin mo, hindi mahahawa yung kapwa mo eh. Kahit kumain ka ng may bakterya, magtaik at magsuka, hindi naman mahahawa yung kapwa mo eh. Dahil sa bibig mo pumasok, ikaw ang apektado. Pero alam nyo, pag lumalabas na sa bibig ang masama, nakakahawa yun. Kakahawa yun. Ganon ang nangyayari. Kaya yung puso, sa kanyang kasamaan, napakasama nito kasi nanghahawa pa ito eh. Hindi lang siya ang masama, nanghahawa pa siya ng iba. Yun, ganun kasama ang puso. Kaya ang sabi ng Diyos, ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat ng bagay at totoong masama. Doon sa ating tanong, aling sangkap ng tao ang maituturing na pinakamasama? Yun ang puso. Yan. Ngayon, kung masama ang puso mo, pag nanalangin ka sa Diyos, pakinggan kaya, ano sagot nyo? Huwag na tayo magbasa ng Biblia, yun muna sagot nyo. Pag masama ba ang puso mo, nanalangin ka sa Diyos, pakikinggan ka? Alam nyo ba kung anong panalangin ang pinakikinggan ng Diyos? Pakinggan nyo kay Timoteo. Ganito ating mababasa. Basa. Kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Saan ho dapat tayo manggaling ang pagtawag sa Diyos? Tayo ikay kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon. 2 yan, ano? Apo, 22 ng ikalawang Timoteo. Ang sabi ron, dapat kasama tayo nung nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Aba, pagka pala tatawag tayo, masama ang ating puso, magpahinog ka, hindi makikinig ang Diyos sa'yo. At huwag mong sisisihin ng Diyos. Naku, ako po taon na akong nananalangin. Matagal ko lang pinananalangin magbago ang aking asawa. Paano magbabago yung masama ang puso mo? Hindi ka pinakikinggan ng Diyos eh. Masama ang puso mo. Dapat, kung mananalangin ka, siguraduhin mo munang malinis ang puso mo.
Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyon silid. Ayun, yung puso. Basahin mo. Baka may marumi ron eh. Baka may nakatanim na galit. Baka may nakatanim na hatred. Baka may inggit sa puso mo. Baka meron doon sa puso mong iniisip kang masama sa kapwa. Eh, huwag mo nang ituloy yung panalangin mo, hindi ka rin lang pakikinggan. Sayang. Nakita nyo, mga kapatid? Ewan ko kung naintindihan nyo ibig ko sabihin. Ang liwaliwanag ng Biblia eh. Nagtataka lang ako sa pari, ba't hindi naintindihan ito ng mga pari eh. 11 taon nag-aral. Sabagay, pinag-aralan naman yung magtutuwad eh, yung mga pag-ano ko. Yun ang pinag-aralan. Kaya nga hindi maituro sa miyembro niya ito eh. O sige, kayo ngayon ang saksi. Tumanda kayong Katoliko, binasa ba sa inyo ito ng pare? Sige nga, huwag kayong magsisinungaling. Naintindihan nyo ba ito sa pare? Hindi. They come and go. They leave you there. Kung asan kayo, kung lasenggo kayo, mamamatay yung pare, mamamatay na kayo, lasenggo pa rin kayo. Nagkaroon ba ng pagbabago sa buhay mo? Hindi. Wala kang naintindihan ang aral ng Diyos eh. Dito, sandali pa lang. Wala pa tayong medya ora, may naintindihan kayong napakalaking bagay. Alin yun? Na ang pinakamasamang sangkap ng pagkatao, puso. Pag yan ay masama, hindi ka pakikinggan ng Diyos sa panalangin. Hindi. Kahit anong daing, kahit anong hagulgol, dearest Jesus, dearest Jesus, sabi ni Almeida, tarantado, magpalahaw ka, hindi ka pakikinggan ng Diyos pag masama ang puso mo. Nag-iiyak-iyakan, yun lang naman ang nakita ko, umiyak walang luha, si Almeida, dearest Jesus, dearest Jesus. Ha? Iyak-iyakan lang naman yun eh. Madali naman mag-iyak-iyakan eh. Ang mahirap eh, yung maiyak talaga, na may luha. Pero mag-iyak-iyakan, madali lang yun. Kahit bata, marunong mag-iyak-iyakan eh. Masamang puso ka nun. Pakinggan ka kaya ng Diyos? Ay, hindi. Kahit humagulgul ka, pakinggan nyo. Sa Isayas, ganito ating mababasa. 59:11, kaming lahat ay nagsisiungol na parang mga oso at lubhang dumadaing na parang mga kalapati. Kami nagsisihanap ng kahatulan, ngunit wala, ng kaligtasan, ngunit malayo sa amin. Kita nyo, nag-uungulan pa parang mga oso, dumadaing na parang kalapati. Manintun kayong kaligtasan dapat ala, katuliran, marayo kay kami. Ngara. O baka na ano, matsura la puso. Pusong masama ang daladala mo eh. Mag-uungol ka, magpalahaw ka ng iyak, walang Diyos na makikinig sa'yo. Sarado ang langit sa pananalangin ng taong may masamang puso. Ngayon, bukod diyan, mga kababayan, meron pang isang bagay na masama bukod sa puso. At ito pa namang bagay na ito ang ipinapanalangin natin sa Diyos. Alam niyo kung alin ito? Ito pa. Sa Santiago 3, ganito ating mababasa. 3:6. At ang dilay, isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili ibat ang dila. Teka muna. Ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap, dili ibat ang dila. Naku po, ito pala naman dila, ito ang pinakamaraming kasamaang nagagawa. Yung puso, ugat ng kasamaan. Nandun ang gagaling ang masama sa maraming, yung ginagawa ng kamay, paa, mata, tenga. Yan ay galing sa puso. Pero ang dila, sa kanyang mga outlet, ang pinakamaraming nagagawang masama ang dila. Sabi ni Santiago, ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili ibat ang dila. Ang dila ay isang apoy.
ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan. ba, ito palang dila, yung puso nakakahawa sa iba, sa ibang tao. Pero yung dila, naihahawa naman niya yung buo mong katawan. Meron tayong liliwanagin dito, mga kababayan. Yung puso, nakakahawa sa iba. Bawa, ikaw ay masama, ang puso mo, maihahawa mo yung asawa mo, maihahawa mo yung anak mo. Pero yun naman dila, pag masama naman, naihahawa yung buong katawan. Napapasunod ng dila yung katawan mo sa kanyang kasamaan. Pag-aaralan po natin ito. Ang dila ay isang apoy. Sabi ni Santiago, ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan At pinagningas ang gulong ng katalagahan. At ang dilay pinagniningas ng impyerno. makita mo yan, ang impyerno pa pala kumakalabit sa dila para magningas. Yung apoy kasi, di ba may ningas yun, ano? Para mag-alab yung apoy, kailangan doon ng oxygen. Kailangan ng hangin. Kaya pagka ikaw ay nagpaparikit ng gatong, di ba? Kahit magkaluha-luha ka na, usok ng usok para magsindi. May tawag sa Tagalog yung hihip, no? Meron tayong ihip, yung mga unang, sa bagay ngayon, hindi na kailangan yun eh. Sipit, di na rin kailangan ngayon. Nung araw, may sipit kami. Tapos meron kaming ihip pag nagluluto. Ngayon, hindi na. Iwang click lang eh. Click! Gas na. Diba? Nung araw, pag ang gatong mo kahoy, nangangailangan ka ng pang-ihip para mag-alab yung apoy. Ang dila, parang apoy. Para mag-alab ang dila, ang nagpapaninga sa dila, impyerno. Hilo mo. Malaimpyernong apoy ang manggagaling sa dila. Gaano kasama ang dila? Tuloy natin ang basa. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat, ay pinaamo at napaamo ng tao. Tama yun. It is proven beyond reasonable doubt. Ang lahat pala ng uri ng hayop, maging ibon, maging nasa dagat, pinaamo yan at napapaamo naman talaga ng tao. Yung ulupong napapaamo sinasayawan pa nga pagka tinutugtugan ng mga bumbay Yung mga dolphin, yung nasa dagat, napapaamo ng tao. Punta kayo sa Clark, nandyan ngayon yung mga dolphin, meron dyan ngayon Yung leon, napapaamo ng tao yun. Yun nga ang elepante na pagsasayaw sa circus Lahat ng uri ng hayop. At ibon. Yung ibon nga, natuturuan pa magsalita Kumain ka na! Kumain ka na! Sabi ng ibon. Meron kaming ibon nung araw doon sa kabila nun Ang itinuro pangit. Pangit! 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 Dumaan yung isa. Isang tao. May nagsalita. Akala niya siguro, hindi ko siya nakikita. Tingnan yung ibon, ang sama ng tingin. Yung ibon na pagsasalita ng tao Yung mayna, may mayna ako nung araw doon sa kabila Kumain ka na? Sabi, pangit. Wala namang gusto sabihin kundi, pangit, kumain ka na. Pangit, kumain ka na. Kumain ka na, pangit. Sabi, yung ibon. Ang ibon napapaamo ng tao. Ang hayop, lahat ng uri ng hayop na papaamo ng tao. Ibig sabihin ni Santiago? Tuloy. Tatapwat, ang dila ay hindi napaamo ng sino mang tao. Aba, masyado pala itong dila. Mahigit pa sa hayop. Yung hayop na papaamo, yung dila, hindi mapaamo sino man tao Sino man pati asawa. Nako, pag nagalit, ichichismis ka, asawa mo na. Alin, yung mister ko? Nako, huhubaran ka, kita kayong palaka bago ipirito.
Di ba hinuhubaran yon? Ganon ang gagawin sa'yo ng dila ng asawa mong madaldal. Pati yung buni mo sa puwet, pamamalita sa kapitbahay yun. Akala mo, mapapaamo mo ba dila ng kapwa mo tao? Mawa, sabihin mo kaibigan mo, hoy, atin-atin lang ito ha. Meron akong natuklasan sikreto, pero kung pagsasabi ha, oo, Pexman. Pexman daw. Alam mo, si paring Efren, naku, may babae pala. Ha? Akala mo kung tignan mo yung santo yun na. Oh, naku. Dala-dalawa pa nga yun nililigawan eh. At nakuha na yung isa. Sino? Sino? Si Mabel. Ha? Ay, ang landi. Napakawalang niya. Sabi, nagdatrabaho doon, dila. Mapapaamo. Sasabihin ha? Ay, oo, promise. Di, umalis na. Nakita yung kaibigan niya. Kung tawagin nyo sa Tagalog, kaututang dila. Sabi niya, hindi niya pagsasabi dumating yung kaibigan niya. Nako. Tibo, may sasabihin ako sa'yo. Pero huwag mong pagsasabi. Maselan, sabi. Nanita. Paring Efren, hindi niya kanong babae at duha. Ha? Ngalti? At duha babae? Yung magobra ka niyan, dila. Ang nagtatrabaho dyan, dila. Ganun ba? Buti na lang, sinabi mo. Kilala ko yung mabili. Pero kung pagsasabi, mapahamak tayo. Hindi. Pagtalikod. Nakita naman si si Inso. Inso, may sabihin ako sa'yo. Huwag mong pagsasabi. Ano yun? Nabalitaan ko kay paring Tibo. Si paring Efren pala, may babae, dalawa pa. Ibinabahay pa yung isa. Ganun ba? Walang niya. Nagmura na. Trabaho ng dila yan. Mai-imagine mo, no? Ma-imagine mo, yung dila, nagtatrabaho, na itatawid niya sa iba, yung sinasabi niya, naaapektuhan ka. Yung dila, naaapektuhan ka. Kaya, yung sinabi ng Biblia, ang dila isang apoy, lumalaganap yung apoy nun Hindi ba yung apoy? Pagka merong kayang sunugin, lahat nun lalalusin ng apoy. Tama, hindi? Tuloy natin. Ang dilay, isang apoy. Ang dilay, At ang dilay, isang apoy. Tanyo, apoy yan Pagka kayang lalusin yan, lalalusin yan. Uubusin yan ang pwedeng masunog. Ang dilay, isang apoy. Ang sanlibutan, Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili ibat ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. bago natin ituloy, kapatid na Willie, yung sinabi dyan na pinagniningas ng gulong ng katalagahan, ang dilay pinagniningas ng impyerno, nakakahawa sa buong katawan. Sabi ko sa inyo kanina, yung puso nakakahawa sa iba. Hindi lang naman nakakahawa sa katawan. Bawa, para maintindihan nyo. Sabi nung aaway yung babae at laka yung lalaki, mag-asawa, gaaway. Tumigil-tigil ka na. Malapit mo na ako mainis. Sabi nung lalaki. Dakdak ng dakdak si babae. Talaga, hindi mo na ako mahal, walang iya ka. Ang sabi mo nung araw, ako lang ang mamahalin mo, walang iya ka. Dadal na yung mga babae. Dadal. Sinabi ko na sa'yo, tumigil ka bibirahan kita. Sabi ng lalaki. Ano may sabing bibirahan? Dila. Hindi ba dila? Ayaw tumigil. Naihawa na yung katawan. Ayaw tumigil yung babae, binirahan nga. Binirahan, nahawa kamay. Yung sinabi nung dila, ginawa nga nung kamay. Pag hindi ka tumigil, babarilin kita. Sabi nung nag-kikipag-away. Ayaw tumigil yung kaaway.
kinuha yung baril, binaril nga. Totoo ba ang sabi ng Diyos? Ang dila nakakahawa sa buong katawan. Naihahawa ka. Hindi dila mo. Iyan ay isang apoy. Lalaganap yan. Gaano ang kapangyarihan ng apoy na yan? Ba't tuloy natin ang basa? Tuloy. At pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Narito, kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. Oh, nagbibigay halimbawa si Santiago. Gaano kalaking gubat ang napag-aalab ng isang lubhang maliit na apoy. Minsan yung mga forest fire sa Amerika at saka sa Afrika, biro mo buong kagubatan na si susunog. Alam nyo, ang dahilan ko minsan, isang sigarilyo. May nagtapo ng upos na sigarilyo, yung damo tuyo na. Nako, malalalos yun. Kaya kung magkaroon ng forest fire sa iba't ibang panig ng mundo, talagang devastating ang tawag nila. Nakawawasak ng mga gubat. Yung maliit na apoy ng sigarilyo, nakasisira ng isang malaking gubat. Sabi ni Santiago, tignan nyo kung gaano kalaking gubat ang napagniningas ng lubhang maliit na apoy. Ang dilay, isang... At ang dilay, isang apoy. Kita nyo? Malaki nagagawa niyan dila. Nakakaano yan? Nakakahawa yan ng marami. Katawan na ihahawa iba. Dahil sa dila nagkakahamunan pare, para ka nakakalalaki. Ba't ano ba gusto mo? Ikaw, ano gusto mo? Aba, poporma ka ha? Bakit? Sige. Ayan, dila nagtatrabaho dyan Yung dalawang pipi at dalawang bingi at dalawang bulag, hindi mag-aawa yun. Saan kayo nakita? Pipi, bingit, bulag, nagbabag. Hindi pwedeng maggirian yun, hindi pwedeng magsigawan yun Kahit mag-aarti yung isa, bulag naman, hindi mo nakikita nung kabila Lalaki ba away noon? Hindi naman naririnig nung isa't bingi. Mag-aaway ba yun? Pero pag gumagana yung dila, malaking away yan. Patayan yan. Kuminsan, barabarangay yan Di ba nagkakaroon tayo ng tinatawag na civil war? Gera ng lahi sa kapwa niya kalahi. Gera ng bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, galing yan sa dila. Dahil sa mga daldalan, mga salitang masasama na kapag uudyok ng kasamaan. Pakinggan nyo sa 15 ng Kawikaan. Basa. Ang malubay na sagot Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot. datapwa Ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. yung mabigat na salita, humihila ng galit yun. Pagka mabigat ang salitang sinasabi ng dila, nakakagalit yun. Talagang makikipagpatayan ka dahil sa sinasabi ng dila Kaya ang dila mag-isip kayo mga kapatid Ang kamay, nakakapatay. Tama? Nananampal. Tama? Nanghihipo. Tama? Ang ipinanghihipo, kamay, hindi naman paa Hindi ba? Meron nang gumagamit ng paa, pambihira lang yun. Pero wala ka makitang binatang pinaayon dalaga. Hindi naman pwede yun. Siyempre, kinakamay yun. Magbilang kayo. Ang nagagawang masama ng kamay, nananampal, nananakit, nanununtok, pumapatay, nanghihipo. 4 lang 3. Konti lang nagagawa ng kamay. Di ba? Ang dila, bilangin nyo. Nakakapagpagalit. Humihila ng galit yan Nagsisinungaling. Tama? Nandadaya. Tama?
nanghahamak. Tama? Nagmumura. Tama? Ilan na? 5 na eh. Alam niyo pa kung ano pa ibang nagagawa ng dila? Nagkukunwari. Kunyari, mahal ka, di naman pala. Maraming nagagawa ang dila. Ang dila, nakapag-uutos sa kapwa na gumawa ng masama. Patayin mo yon, bibigyan kita 1,000. Kaya, yung ginagawa ng dila, matatalo niya yung nagagawa ng paa eh. Nung kamay, nung mata, ang mata na anong nagagawa? Nanlilisik. Kala mo, lalamon ng tao. Isa. Namboboso. Diba? Maliliit na butas. Ako nagtitiyaga. May nagagawang masama yun eh. Ito naman, may nagagawa rin to. Nakikinig ng chismis. Ha? Nakikinig ng kung ano-ano pinag-uusapan tapos idadaldal sa iba. Pero konti lang nagagawa niya. Pero ang dila, pag siyang gumawa, nakakapatayan eh. Kala nyo, dila, kala mo kamay lang pumapatay, pati dila nakakapatay. Pakinggan nyo, sa isang talata ng Kawikaan, Gis. 11 at 9. Oh, sige. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kaniyang kapwa. Oh, yung bibig nung masama nakakapatay sa kapwa. Bakit? Sapagkat kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. kita nyo, totoo o hindi? Kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng dila. Kita nyo? Yan ang masasamang nagagawa ng dila. Yung kamatayan, nagagawa ng dila yan, nakakapatayan. Tingnan niyo yung West. Pag sinabi ng hukom, hinahatulang kita ng kamatayan sa silya elektrika. O, ang nagsalita yung dila ng West. Mamamatay yun. Kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng dila. Diba, hinatulan ng West, mamatay. Nagustuhan naman ng presidente patawarin. Alas 3 ng hapon, bibitayin eh. Isuswitch yung silya elektrika eh. -5 para alas 3. Tumawag ang presidente sa Muntinlupa eh. Itigil ang eksekusyon. Dila rin yun. Hindi namatay. Kaya tama yung sabi ng Diyos eh. Kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng dila. Pero magtataka ka. Alam nyo kung ba't ka magtataka? Maliit lang naman yung dila. Ang laki-laki ng nagagawa. O, di ba? Pakinggan nyo kung gaano kaliit ang dila. Basa. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap. Maliit eh. Ang liit lang. Kala nyo? Malaki pa nga yung palad mo eh. Wala pa akong nakitang tao, ganito kalapad ang dila. Maliit lang. Nakakita na kayo ng dila, gapa. Wala. Kaya nga yung palitaw, Auskeng Kapampangan, yung palitaw, dila-dila eh. Malati mo. At 20 ngayon eh, mga lati. Maliit ang dila. Pero ano sabi ng Biblia doon sa maliit na dila? Tuloy. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Maliit lang yung dila pero nakakapagpalalo ng malalaking bagay. Great things comes out of a small tongue. Napakaliit ng dila. Compared to other organs of our body, but it do great things, greater than what any other organ of the body can do. Kaya alam nyo, ang sangkap ng taong nakakagawa ng pinakamaraming kasamaan, sabi ni Santiago, ang sanlibutan ng kasamaan sa ating sangkap, nasa dila. Kaya ang Biblia, hindi mo pwedeng tutulan eh. Totoo sinasabi niya eh. Napakaraming nagagawang kasamaan ng dila. Eto, pakinggan nyo, bibigay ako ng iba. Sa Roma 3, versikulo 10. Basa. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis,
magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Kita nyo yung taong masama, ang lalamunan niya parang libingang bukas. O tinya ha, yung libingang bukas, ano itsura nun? Pag ang libingan nabuksan, mabaho. Maraming mga uod-uod dyan. Ang libingang bukas. Sabi ng Biblia. Ang kanyang lalamunan parang libingang bukas. Yun. Maraming lumalabas na baho. Tuloy. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Oh, may daya dyan sa dila eh. Ang dila, may daya yan eh. Minsan may mga tricky words eh. Hindi mo masususpetsahan na may masamang sinasabi, pero yung pala may daya eh. Meron ganyan. Mga mangangaral ngayon, yung mga dila niyan, nako, poisonous snakes yan. Maraming mangangaral ngayon, ang dila, mandaraya. Maliligtas ka raw, niluloko ka pala. Tinan niyo ha. Sino sa inyo naniniwala na si Kristo ay Diyos? Pakitaas niyo po ang kamay niyo. Naniniwala ba kayo, Iglesia ni Kristo, ang paniwala si Kristo tao? Tao. Tanong, ba't sila naniwala si Kristo tao? Dahil sa dila. Kaninong dila? Yung dila ni Manalo. Nakakahawa, hindi. Nakakahawa. Kaya, yung paniniwalang mali na yon, mali. Kung 10 milyon ang maniniwala, 10 milyon dadalhin ni Manalo sa impyerno. Dahil sa maliit niyang dila. Nakadaya siya ng milyon-milyon tao. Nakita nyo? Ganyang kasamaan dila. Napakalaking apoy niyan. Parang sunog na lumalaganap sa buong mundo. Ganyan po nagagawa ng dila. Yung daya, lumalaganap yan. Yung kasinungalingan, lumalaganap yan. And dila ay nagsisinungaling, nandadaya, nagkukunwari, nang hahamak, nang lalait, nagmumura. Ang dila ay pumapatay. Ang dila ay pumupuri ng pakunwari. Ang dila ay naghahati dumapit. Ang dila ay kumakatha ng kasamaan. Ang dila ay nagsisinungaling. Maraming ginagawa na kasamaan ng dila. Alam niyo ang sabi ni Santiago patungkol dyan sa dila? Pakinggan niyo sa Santiago pa rin. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaamo at napaamo ng tao. Tatapwat ang dila ay hindi napaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga. Nako, yan pala naman dila. Hindi man napapagod eh. Yung kamay, isuntok mo ng isuntok, pagod ka. Pagka nanigas itong braso mo, titigil ka eh. Kaya limitado yung magagawa ng kamay. Yung dila, hindi ka nagpapahinga yan eh. May nakita kang dila, makibutol. Wala. Wala yung butol yan, puro muscle. Ang yung oras dadaldal eh, man manikal eh. 6 na oras magdadaldal yan dila. Hindi basta napapagod yan dila. Lalo na pagka yung, sabi ko sa inyo, nakahilera sa hagdanan, gano'n eh. Mar. Aba kamaranon. Bagang maaga eh. Nakahilera sa hagdanan yung mga babaeng chismos eh. At naghihingutuhan eh. Gaalisan ng kuto eh. Balo mo. Anya mga damadamalas yung siping tambalikin. Nagkakadamalas-malas yung ating kapitbahay dyan. May ginagawang hindi tama si Mari. Bakit? Bakit naman? Nakikipagkita raw yan kay Tibo. Ano ba?
Saan mo nakikita? Sa motel. Ha? Bumabayad pa landi? Oo. Huwag ko. Ako man, kung baro. Magang-umaga. Doon sa may amin nung araw sa Pasay, ganun eh. Meron doon parang reporter. Diyan di sa Kalumpang, diyan sa San Marcos, Kalumpit. Meron diyan para reporter ng bayan. Ako, nililibot lahat ng bahay. Maaga pa. Makita mo yung mga anak niya, parang may mapapagmumukha, tulo ang uhog. Ha? Ang babaho ng anak. Pero siya walang ginawa kundi maglibot sa kapitbahay. Lahat sasagap ng chismis doon sa dulo. Dadalhin sa gitna. Yung nasa gitna, ayun na sa gitna, magchichismis sa kanya, dadalhin sa kabilang dulo. Naku, walang katigil-tigil yun. Parang reporter ng Taliba. Ha? Ang dila nang gumagana maghapon, napapagod ba? Hindi. Ang dilay isang maliit na sangkap. Isang masamang hindi nagpapahinga. Punong-puno. Na puno ng lasong nakamamatay. Nakita nyo, ang dila punong-puno ng lasong nakakamatay. Marami palang lason niyang dila eh. Oh, bakit? Balikan mo nga yung tres. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Kaya pala sinabi ni Santiago na ang dila ay punong-puno ng lasong nakakamatay. Kamandag pala ng ulupong ang nandyan sa ilalim ng labi ng mataong masasama eh. Makamandag, mayroong mga tao makamandag ang bunganga eh. Ay papatayin ka talaga. May mga tinatawag tayo, character assassination. Pasasamain ka, hindi mo naman talaga ginagawa, pasasamain ka, papatayin ang iyong karakter sa iba. Kaya nga may oral defamation, may libel, may sinasabing, may batas na perjury. Marami talaga nagagawan dila eh. Isang masamang sangkap yan ng tao eh. Pero napakalakas niyan. Kala nyo? Alam nyo kung gaano kalakas ang dila? Pakinggan nyo. Ang mga daong naman, narito, ang mga daong naman, bagamat lubhang malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin. Nung araw, mga panahon ni Santiago, meron ng mga barko, mga daong na malalaki. At kahit na malalaki, itinutulak pa ng malalakas na hangin. Gayon may sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit ay napapabaling kung saan ibig ng taga-ugit. Yung palang ugit ng daong, maliit lang. Yung timon, maliit lang po yun. Pero kahit gaano kalaki daong, napapabaling nung timon kung saan gusto nung timon, nung timonero. Ano ibig sabihin ni Santiago? Tuloy. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap. Para palang timon niyang dila eh. Maliit na sangkap, napapabaling niya ang katawan ng tao. Para naman yung kabayo. Tuloy. Kung atin ngang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig upang tayo'y talimahin, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Naibabaling ng isang kutsero yung buong kabayo, yung katawan ng kabayo, na ibabaling doon sa prenong nasa bibig ng kabayo, di ba? Na ipepreno, na ibabaling, napapaandar yung kabayo dahil doon sa kanyang preno, doon sa bibig. Ganon ang timon ng barko, na ibabaling yung barko ng timon. Ganon ang dila ng tao, na ibabaling ng dila ang kaisipan, ang paggawa at ang gawain ng mga tao. Ng dila ang nakakagawa niyan, mga kapatid. Ngayon, itong masamang dilang ito at nauudyokan pa ng masamang puso, yan ngayon ang ginagamit natin pang tawag sa Diyos. Pwede ba yon? Tuloy kay Santiago.
Tatapwat ang dila ay hindi napaamo ng sino mang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Na siyang Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama. At siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. tuloy. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit, paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Ayun, yun pala gustong ituro ni Santiago. Napakayaman ang ginamit niyang argumento. Ang dila ang wika, ipinampupuri natin sa Diyos. Siya rin naman nating ipinanlalait, ipinandadaya, ipinagsisinungaling. Mga kapatid, hindi dapat na magkaganito. Bakit? Sa isang Ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng aseytunas o ng mga igos ang puno ng ubas. Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Ayon. Ang sambukal, kung matabsing, matabsing talaga yon. Kung matamis, matamis talaga yon. Ang aseytunas, hindi nagbubunga ng higos. Ang higos, di naman po pwedeng magbunga ng iba pang bunga, liban sa higos. Ganon din naman yung ating dila. Pagka masama ang lumalabas sa ating dila, ang ibig sabihin, masama yung nasa kalooban ng puso. Yan. Yan ang ibig ituro niyan. Ngayon, yan ngayon ang ating itinatawag at ipinupuri sa Diyos. Siya rin naman ating ipinagsisinungaling, ipinandadaya, ikinakatha ng masama, ipinang-aakusa sa ating kapwa, at kung ano-anong kasinungalingan ang ginagawa. Mga kapatid ko, ang bagay na ito hindi dapat magkagayon. It cannot be like that. You cannot use your tongue in praising the Lord and at the same time telling a lie. You cannot use your tongue in praising the Lord and be heard and at the same time telling a lie. No. Hindi po pwede yun. Na ang dila mo ipinanlalait mo, pinagsisinungaling mo, pinanloloko mo ng kapwa, tapos mamayang konti, mananalangin ka sa Diyos. Bapo, Mariamit mo kapuking grasya, yung ginuatsuke ka. Nuwang ka ka rin sa babae, nuwan niya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngini at king kamatayan, mi amen. Bapo Mariamit mo king grasya, ginuatsuke ka, nuwang ka rin sa babae, nuwan niya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngini at king kamatayan, mi amen. Igpamiti ka banwa sa banda sa akin nagyumod datang yung kayarian mo may pamintuan in lob mo kete si uli panti banwa. Makibat no man kanita rin mamirapan. Ibiye mo kay kaming kay kakanan king aldoldo king aldo enit patawad mo kay kaming kay utang ang timo yung pamatawad mi karing mika utang kay kami. Bapo Maria ito ay grasya huling damdamana mas madudulokitan nasi. Pedo, takning dumo, nabiling ko kay kaya payo kay may gumpise, takningin dumo. Pana? Punta kay, Bapo Maria no kayong grasya. Takningin dumo talaga. Ika man ni magkabili kayong bili na ng Diyos, pakiramdaman na kaya. Marayo. Sipin mo, dalangin ka ng dalangin, sasabihan mo pa mo, Santa Maria. Metong yan, babaeng banal si Santa Maria. Santa Maria na ng Diyos. Dalangin ka kay Santa Maria. Tapos naamoy yung sinahing nasusunog Pedro, sinabi ko sa'yo, bantayan mo yung sinahing Bapo Maria, with walking grasya. Di pa nakaningalte. Ha? Ay, nako. Manano ka. Kaya pamalay mo, Mari, kaya pakiramdam mo, makiramdamin Diyos. Agyangi ka magkabili. Amo, dakal para makiramdam kay internet, labiyasa ka Pampangan. Ikaw ang lumagay sa lagay ng Diyos, pakinggan mo kaya yon? Pagkatapos manalangin, nagmumura.
Pagkatapos minumura yung kapwa, hinahamak yung kapwa, nagsisinungaling ng dadaya. Ganun ba? Pakinggan ka kaya ng Diyos? Hindi po. Ayaw ng Biblia. Kaya ang sabi ni Jesus, pakinggan nyo, sa Mateo 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi pala lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, sabi ni Jesus, papasok sa kaharian. Hindi naman lahat ng nananalangin pinapakinggan ng Diyos Hindi po. Akala nyo, ang buong Katolisismo nananalangin Araw-araw may litanya ang Katoliko Pagpalain mo po aming bansa para kami makaahon sa kahirapan. Panginoon, pakapakiramdaman mo kami. Pakapakiramdaman? Yang nano mo nakaburing ka pakiramdaman Ang katunayan, ayaw tayong pakinggan ng Diyos. Kahit tayo dumalangin ang dumalangin pagpalain, lalo naman tayo nagkakahirap-hirap. Bakit? Hindi kasi tayo tinuruan ni Cardinal Sin nung aral na nasa Biblia. Kung paano tayo pakikinggan ng Diyos. Hindi kasi pakikinggan ng Diyos yung dila ng taong masama. Nanggagaling sa masamang puso ang pagtawag sa Diyos. Isang pusong mayroong nakatanim na galit. Isang pusong may daya na iniisip sa kapwa. Isang pusong mayroong mapait na paninibugho. Isang pusong mayroong nakatanim na galit. Isang pusong mayroong inggit sa kapwa. Isang pusong may lihim na binabalak na masama sa kapwa. Tapos mananalangin ka sa pamamagitan ng masamang puso at ng masamang dila na labasan ng sari-saring kasamaan. Nako, hindi po pakikinggan ng Diyos. Alam nyo, kaya hindi naririnig ng Diyos. Pakinggan nyo sa Panaghoy. Basa. Panaghoy 3:44, Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap, na anupat hindi makadaan ang anumang panalangin. Tinakpan mo ikaw ang iyong sarili ng alapaap. Tikpan mo yung kekang sarili keng lulam. Balang midalaning nanumang panalangin. Nagtatakipan Diyos ng alapaap para wag makadaan ang panalangin ng taong masama. Kaya babalik lang yan. Hindi naman makakarating sa Diyos yung panalangin ng masama Yung ayaw kumilala sa Diyos, ayaw magbago sa buhay, hindi nakakarating ang panalangin nun sa Diyos. Para kang gumagawa lang ng bagay na wala. Kaya po, kailangan, para pakinggan ng Diyos ang ating panalangin, kailangan luminis ang dila. Hindi pa ba tama yun, mga kapatid? Hindi raw pwedeng ipuri sa Diyos at ipanlait sa kapwa Hahamakin mo yung kapwa mo, pagsasabihan mo ng kung ano-ano, hindi naman totoo. Tapos mananalangin ka sa Diyos, papakinggan ka ba ng Diyos? Hindi. Hindi po nakikinig ang Diyos doon. Ngayon, para pakinggan ka ng Diyos, anong gagawin natin? Kailangan luminis ang dila. Kailangan malinis. At para luminis ang dila, may paraan ng Diyos. Pakinggan nyo, Sa isang talata ng Mateo 12, ganito ating mababasa. 33, pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga niyaon. O pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyaon. Tama naman yun Meron bang tututol doon na agriculturist? Pwede ba? Pasamain mo ang punong kahoy, masama ang bunga. Pabutihin mo ang punong kahoy, bubuti ang bunga. Therefore, ang bungang kahoy ay dependente sa kahoy. Amen? Ang bunga, conforme sa puno. Tama, mga kapatid? Yan. Ganito ibig kong sabihin. Yung puno, napapabuti yun. May puno ka ng mangga. Alagaan mo, pausukan mo. Di ba? Diligin mo.
Makita mo, ang ganda-ganda ng mangga. Pero pabayaan mo yung mangga, makita mo, may mga kulisap, di mo pinapausukan. Malalamunin ng mga dahon noon, magkakaroon ng piste, magbunga man yun, mga bubuti. Pero, pabutihin mo yung puno, bubuti ang bunga niyon. Pasamain mo ang puno, sasama ang bunga niyon. Ano ibig sabihin ni Jesus? Tuloy. Sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kaniyang bunga. O, Kayong lahi ng mga ulupong. sabi niya sa mga pariseo, kayo mga lahi kayo ng mga ulupong. Bakit? Papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? Bakit? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Nakita nyo, yung pala ibig sabihin ni Jesus, pabutihin mo ang puno, bubuti bunga. Pasamain mo ang puno, sasama ang bunga. Sapagkat ang puno nakikilala sa bunga. Kayong mga lahi ng ulupong, paano kayo makakapagsalita ng mabubuting bagay kung masasama kayo? Sapagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Ano ibig sabihin? Yung puso, yun ang puno. Ang bunga, yung lumalabas sa dila. Kaya para luminis yung dila, dapat unang luminis ang puso. Payag kayo, mga kapatid? Kasi yung masamang nang lalabas sa dila, nanggagaling yun sa puso eh. Napag-aralan natin sa puso nang gagaling ang masamang pag-iisip, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pagsisinungaling, mga pangangalon niya, sari-saring gawang masama na ginagawa ng tao nang gagaling sa puso. Kaya yung kasamaang na lumalabas sa dila, galing yun sa puso. Alisin mo yung masama sa puso, walang masamang lalabas sa dila. Ang katunayan, pakinggan nyo sa Lucas 6. Talatang 45. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso. Tuloy. At ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan. Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig. Kung ano yung masagana sa puso, yun ang lumalabas sa bibig eh. Halimbawa, gusto nyong malaman yung nasa puso ng tao? Halimbawa, sa bungero. Pakiramdaman mo kung siya ang ano nasa puso niya. Halimbawa, kausap mo yung sa bungero. Pare, punta tayo sa karera. Mayroon daw magandang kabayo ngayon eh. Pare, wala akong gana sa karera. Ayaw. Halika. Magkabarit tayo. Di ako marunong sumayaw. Meron daw tupada dun sa kabilang baryo. Tala, pare. Kung alin yung nasa puso, yun ang lalabas sa bibig eh. Yung dalaga. Si Lorna, si Aida, saka si Fe. Meron tao. Si Eddie naman, si Eddie. Malaan mo kung sino gusto niya dun sa tatlo eh. Nakita ko si Pe. Ganun ba? Saan? Doon sa kanto. Okay lang. Hindi masyadong pinansin eh. Nakita ko si Lorna eh. Saan? Doon sa kanto. Ano sabi sa'yo? Kinausap mo ba? Ako sunod-sunod na. Mahalata mo, doon sa tatlo, ang gusto niya si Lorna. Pag yun ang sinabi mo, susundan agad yun. Kausapin mo negosyante at negosyo pag-uusapan ay kahit matagal kayo. Kasi yun ang nasa puso niya eh. Parang ako, kausapin mo ko tungkol sa Biblia, kahit magdamag, di kita atrasan. Pero kausapin mo ko sa chismis. Yayain mo ko sa chismisan, ayoko nun. Wala akong panahon doon, sayang oras ko. Kukunti nga lang tulog ko, makikipag-chismisan pa ako. Pero pag Biblia pag-uusapan, kung gusto niyo, subukan niyo eh. Ang programa ko po, 4 na oras. Diba?
Sa SBN 21, alas 8 hanggang alauna. 9, 10, 11, 12, 5 oras pala ang programa ko. Nakita nyo na bang naubusan ako ng sasabihin pag ang pag-uusap Biblia? Kasi yun ang sumasagana sa puso ko, yung Biblia. Kung ano ang sumasagana sa puso, yun ang lumalabas sa bibig. Sabi ng Panginoong Hesus, ang masamang tao ay kumukuha ng masamang bagay sa masamang kayamanan ng kanyang puso. Ang mabuting tao ay naglilitaw ng mabuting bagay sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. Sapagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Kaya po mga kapatid, kung ang laging lumalabas sa dila ng tao ay kasinungalingan, pandaraya, panghahamak, panlait, pagliligaw, ibig sabihin punong-puno yung puso nun ng kasinungalingan, pagdaraya, etc., etc. Kung ano yung sumasagana sa puso yun na lumalabas sa bibig. Gusto mong bumuti ang lumalabas sa bibig? Pabutihin mo ang puno. Bubuti ang bunga niyaon. Pasamain mo ang puno, sasama ang bunga niyaon. Sapagkat ang puno ay nakikilala sa kanyang bunga. Ang sabi ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Ang paniwala ng Katoliko like father, like son. Sa Katoliko ang kahulugan nun, pag masama ang puno, masama ang bunga. Ang ibig sabihin, pag masama raw yung magulang, masama rin ang anak. Tanga, bobo, gago. Alam niyo kung ba't ko sinasabing gago may turo niyan? Hindi totoo yan. Masama si Abel o si Adan. Di ba masama si Adan, lumabag sa Diyos? Pero nang mga anak siya, si Abel, mabuti. O di palpak yung paniniwalang Katoliko na pag masama ang magulang, masama rin ang anak. Hindi po. Merong masamang magulang, nagkakaanak ng mabuti. Tama? At merong mabuting magulang, nagkakaanak ng masama. Tama o hindi? Kaya hindi ang kahulugan nun, pag mabuti ang puno, mabuti ang bunga, hindi yun ang tao. Yun ay puso. Ang puso, ang puno, ang bunga yung ginagawa. Yung sinasabi ng dila, yung ginagawa ng kamay, yung inilalakad ng paa. Yun ang bunga ng puso. Kaya ang puso, yun ang puno. Pabutihin mo kayong puno, bubuti ang bunga. Pasamain mo ang puno, sasama ang bunga. Sapagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Yan po ang tunay na kahulugan niyan sa aral ng ating Panginoon Kristo. Kaya para tayo, pakinggan ng Diyos sa panalangin. Pabutihin natin ang puso. Bubuti pati dila. Pag bumuti na ang puso, bubuti na pati dila. Hindi naman loloko, hindi naman sisinungaling, hindi na magdadaya. Magsasabi na yan ng totoo kahit masakit pa. Sasabihin yan basta totoo, kahit masaktan ka't matuwa ka, totoo ang sasabihin niya dahil yun ang nasa puso niya. Ang paglinis ng puso, dun lilinis ang dila. Tanong, ano po ang panlinis ng puso? Para luminis pati dila, para kung manalangin tayo, pakinggan tayo ng Diyos. Kala mo pala, basta manalangin ka lang, tama na, no? Hindi. Ang Katoliko, kahit anong nangyari. Basta umupak ng panalangin, okay lang, kahit ano pa ang pinaggagawa niya. Uupak ng panalangin, maglilita niya pag orasyon alas 6. Luhod, mga anak, luhod. Uupak na. Aba po, Maria, ito aking grasya. Hindi man nag-iisip kung papakinggan ng Diyos yung panalangin niya ko. Hindi. Hindi kasi naturuan, ganon. Sa Biblia, para pakinggan, malinis ang puso, malinis ang dila. Yan. Ano ang panlinis ng puso? Pakinggan nyo sa 15, ganito ating mababasa sa versikulo 3 ng Juan. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Ang panlinis pala yung salita ng Diyos Kayo'y malilinis na, sabi ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng mga salitang sa inyo'y aking sinasalita. Kaya alam nyo, maraming tao hindi lumilinis.
Ang pamumuhay hindi malinis dahil wala ng salita ng Diyos eh. Ito. Marami sa atin tumanda, walang malay dito eh. Kaya tayo, paimbabaw. Paglinggo, banal. Paglunes, sabungero, lasenggo, babaero, lalakero, kantuboy, drug addict. Sa linggo, puro katarantaduhan. Pagdating ng mahal na araw, naku, mabanal. Nakasuot pa ng suot ni Kristo at nagpapapalo pa eh. Itang uso kiti Pampangang magdarami, ara. Magdarami yapin. Yung... lalakad sa daan, pinapalo sarili niya eh. Pero 1 taon siya lasenggo. 1 taon lasenggo siya. Pagdating na mahal na araw, yung Semana Santa, papahirapan sarili niya. Talaga nagdudugo. Sabi ko, mahihirapan ng Diyos dun eh. Tanong sa akin kung ba't mahihirapan ng Diyos? Eh, yung kalahati niya eh, Kristo eh. Yung kalahati Hudyo, paano ka ililigtas ng Diyos? Eh, kalahati Kristo, kalahati Hudyo. Sino ba pumalo kay Kristo? Hudyo. Sino nagpahirap sa Kanya? Hudyo. Eh, ikaw din na nagpapalo sa sarili mo. Eh, di Hudyo ka na, Kristo ka pa. Paano ka maliligtas nun? Kakaawa ka naman. Hindi naman pwede hatiin ng Diyos yun. Yung kabila sa impyerno, yung kalahati sa... Meron ganon. Banal pag linggo. Pag Lunes hanggang Sabado, hindi banal, demonyo. Nananapak ng asawa. Ha? Naninipa ng anak. Maghapon lasing. Maghapon sa sugal. Pero pag linggo nasa simbahan, ang bait. Ang bait. Naka San Antonio pa nga eh. Yung may bulitas na kulay dilaw na nakano ito. Ako, kung tingnan mo sa damit eh, kay ganda-ganda eh. Parang banal na banal. Pero sinungaling, chismosa. O yan. Kaya manalangin man sa Diyos, di pinakikinggan ng Diyos eh. Eh, para malinis, linisin ang puso. Ano ang panlinis sa puso? Salita ng Diyos. Ano ang gagawin mo sa salita para luminis ang puso? Basa 119. 11 ng awit. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Ayon. Ang salita mo ang wika ni David, iningatan ko sa aking puso para wag akong magkasala laban sa iyo. Ba, kailangan pala yung salita iniingatan. O mga kapatid na Katoliko, anong salita ng Diyos ang naingatan ninyo sa loob ng 50 taong kay Katoliko? Narinig nyo ba itong mga salita ng Diyos na binabasa ko sa inyo sa loob ng 3 gabi? Hindi nyo man narinig eh. Paano maiingatan sa puso, hindi mo naman narinig? Ang salita mo, sabi ni David, iningatan ko sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Yung po palang salita, lalagay sa puso. Yun ang panlinis sa puso. Parang yung paminggalan, meron daga. Lagyan mo ng pusa, lalayas ang daga. Tama? Yung salita ng Diyos, ilagay mo sa puso mo, lalayas yung masama. Lalayas yung galit, yung hatred, yung pagtatanim, yung masamang akala, alis yun. Pag meron kang inipon-ipon na salita ng Diyos sa puso mo, tanong, ano-ano yung salita ng Diyos na ilalagay natin sa ating puso para wag tayong magkasala sa ating puso at sa ating dila? Ano-ano ba yung ilalagay natin sa puso? Pakinggan nyo, isa-isahin po natin, no? Ano-ano ang salita ng Diyos na ilalagay natin sa ating puso? Magmula ngayon, wag nyong kakalimutan to. Mga kapatid, kung gusto nyo pong maligtas, wag nyo nang kakalimutan to. Ano ang salita ng Diyos na ilalagay natin sa ating puso? Unang-una, ito. Sa Exodo 20, ganito ating mababasa. 7. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit
ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Nakita nyo, unang-unang kasalanan ng tao, yung pangalan ng Diyos sinasabi sa walang kabuluhan. Punta ka sa palengke, nagtatawaran sa bangos. Magkano ari yung bangos mo? 20. Kamal. Ano? Mahal. Wala naman tawad. Wala. Suplada naman ito. Talagang wala lang tawad eh. Wala na akong kikitain pag tumawad ka pa. 18 nga ang puhunan dyan eh. Oh, saksi ang Diyos. Diyos ko naman, kamal mo naman na tinda. Ba, 20 pesos sa bangus, yabe rin Diyos. Sinasama yung Diyos eh. Diyos ko naman, mahal naman ang tinda mo. Ha? Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos mo sa walang kabuluhan, sabi ng Biblia. Hindi niya aariing walang kasalanan ng bumabanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaya unang-unan yung tandaan mga kapatid, ang Diyos, yung salitang Diyos, ginagamit lang po yun sa bagay na mahalaga. Sa palengke, huwag niyong kaladkarin yun. Meron binata eh. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Bah, yung pala number 3 na lang yung nililigawan niya, sinasaksipan Diyos eh. God knows how much I love you. God knows how much I care for you. Ever since the day we met, I fell in love with you. And now I must let you know, I'll always care for you. God knows how much I need you. I'm yours, my whole life through. I know that someday the Lord will guide me, for He knows how much I care, how much I love you. Ayun. Kasama ang Diyos sa panliligaw eh. Pala hindi naman totoo. Gusto lang makadenggoy. May asawa na pala siya eh. Tamo, sinasama mo pangalan ng Diyos. Ito, lalagay mo sa puso mo, kapatid. Never na babanggitin mo ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Tiyak na may kasalanan ka pag binabanggit mo ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ilagay mo sa puso mo yan, kapatid. Huwag mo kalimutan. Kung tatawad ka lang ng bangos, huwag mo na sasabihin yung Diyos ko. Ha? Kung ikaw ay makikipagligawan lang, huwag mo na idama yan, Diyos. Kasalanan yon. Eto pa. Sa 12 ni Mateo, ganito po ang nakasulat. 12 at 36. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Bakit? Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal. At sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Kita nyo, delikado pala yan nagsasalita eh. Bawat salitang sabihin ng mga tao na walang kabuluhan, ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa salita mo, magiging banal ka. Sa salita mo, hahatulang ka. Halimbawa, sinabi mo sa salita mo, huwag ka mag-alala pare, babayaran kita. Salita mo yan ha? Binayaran mo nga. Napatunayan ka, may takot ka sa Diyos. Sa salita mo, magiging banal ka. Ginagawa mo yung sinabi mo eh. Ako bahala, alagaan ko ang aking anak. Hindi ko pababayaan. Ginawa mo. O di naging banal ka, ikaw ang aking mamahalin. Ikaw lamang ang aking iibigin, magpakailanman.
Yan. Tinutuo mo, hindi ka talaga nanligaw sa ibang babae, yung asawa mo lang ang minahal mo. Kahit nung tumaba na siyang matabang-mataba, siya pa rin ang mahal mo. Banal ka. Dahil sinabi mo magsasama tayo sa hirap at ginhawa, for better, for worse, in sickness and in health, until death do us part. Hindi ka talaga ng babae. Ni hindi ka nanligaw sa iba, ni ayaw mong tumingin. Ang mahal mo lang misis mo, ay sa salita mo, magiging banal ka. Pero sa salita mo rin, parurusahan ka ng Diyos. Pag nagsasalita ka ng mga bagay that you do not mean to do, mga bagay na hindi mo naman talaga balak gawin at sundin, mabuti pang huwag ka nang magsalita. Pakinggan nyo sa 10 ng Kawikaan. 19 ng Kawikaan, sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Datapwat, Ngunit siyang nagpipigil ng kaniyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. pagka ikaw ay marunong magpigil, pantas ka. Pero, sabi ng Biblia, siyang sa karamihan ng wika ng kasasalita, hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Nagkakasala ka kada salita ng salita Pero yun kang nagpipigil ng kanyang labi, ing mangawat king kayang labi, darapat yang makibelwan. Gumagawa siyang may kapantasan. Nabibilang sa pantas ang taong marunong magpigil ng kanyang dila. Pero yung daldal, walang habas, kahit ano na lang dinadaldal, nako, magsusulit ka sa Diyos sa paghuhukom. Kaya para wag kang magkasala, ano ang batas? Basa sa 5 ni Mateo, ganito nakasulat. Lalagay niyo po sa puso ito. Itong mga aral na ito, ilagay niyo sa puso para wag tayong magkasala sa Diyos. Basa. 5:37. Tatapwat ang magiging pananalita ninyo'y oo, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Yan pala. Masama pala pag humigit sa oo at hindi. Dapat ang pananalita ninyo ingke kong maging pamangamano, ali, uling migit pa kaniti, ibat nekeng marok. Ang humigit dito, buhat sa masama, hindi naintindihan ng isa. Sabi ika ng Diyos, ang salita mo, oo lang at hindi. Ang ibig kang sabihin nun, ganito. Anong pangalan mo? Oo. Saan ka nakatira? Hindi. Ganun ba yun? Ang sabi ng Biblia, ang magiging pananalita mo, oo, hindi, higit pa rito buhat sa masama. O ano ibig sabihin nun? Salita mo, oo at hindi lang. Basa. Pakinggan nyo kay Santiago, ganito nakasulat. 5:12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, Ano yun? ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa. Bawal pala sa Kristiyano yung nanunumpa. Huwag niyo ipanunumpa kahit langit, kahit lupa, kahit ano pang sumpa. Sa ating magkakapatid, dito hindi tayo nagsusumpa-sumpa. Pexman, cross my heart, para lang maniwala, cross my heart, kahit mamatay pa yung aking kapitbahay. Huwag. Ang Kristiyano, nagkakaintindihan tayo pag nagsalita, totoo. Hindi na kailangan mag-pexman ka pa. Mag-promise, hindi na. Basta't ang salita ng Kristiyano, sabi, mga kapatid, higit sa lahat ng bagay, sabi ni Santiago, ay huwag niyong ipanunumpa ang langit. Kahit ang lupa, huwag niyong ipapanumpa. Kahit ang alinmang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mga hulog sa ilalim ng hatol. Kita nyo? Ang kahulugan pala nun, pagka sinabi mong oo, talagang oo.
Ang oo nyo, pagpilitan nyo nga ng ingkekong wa maging waya, at ingkekong ali maging aliya, bakong manakbag king kayatulan. Para huwag kayong mahulog sa paghatol. Pagsikapan nyo, ang inyong oo ay maging oo, ang inyong hindi ay maging hindi. Pag sinabi mo, kapatid, hindi kita ipagkakanulo, hindi kita ipapahamak, mean it. Gawin mo. O kapatid, dadating ako kung bukas. O, kung loloobin ng Diyos, lagyan mo kung loloobin ng Diyos. O, di, sisigapin mo, punta ka bukas. Sasabihin mo, pupunta ka bukas, tapos hindi ka naman pumunta. Sinungaling ka. Sabi mo, magbabayad ka ng katapusan, tapos hindi ka na nagbayad. Kung hindi ka makakabayad, may paraan naman yun. Kung wala ka talagang pera, punta ka ng katapusan. Kapatid, naparito ako para maghingi ng diskargo sa'yo. Kasi ang inaasahan ko talaga, susweldo, mister, kung katapusan, na-delay yung payroll. Kaya pag nagkaroon na, saka ako tabibigyan pag nakasweldo na. Ayun, hindi, at least hindi ka sira. Ang oo mo, oo, ang hindi mo, hindi, sapagkat ang higit pa rito, buhat na sa masama. Ganyan ang Kristiyano. Tapat ang ibig sabihin nun. Pag sinabi niyang oo, makakaasa kang oo. At pag sinabi niyang hindi, makakaasa kang hindi. Ngayon, meron namang iba. O sige, bukas, sigurado, dadating ako. Sigurado? Teka muna. Merong aral ng Diyos dyan, 27 ng Kawikaan. Basa. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan. Bakit? Sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Huwag mo ipaghahambog ang kinabukasan. Pwede mo bang masigurado bukas? Hindi. Nag-usap kami ni Apong Pedro hapon. Sabi ni Apong Pedro sa akin, Brad, bukas, hana. Pisabihan tayo. Pag-usapan natin bukas. Hapon kami nag-usap Babalitaan ko nung makakain ng tanghali, patay na si Apong Pedro. Mag-uusap kami hapon uli Hindi na kami nakapag-usap. Patay na siya. Hinatid yung apo niya, ay sumakit daw ang dibdib. Dinampot doon sa kalsada. Pagkadampot wala na, lungay ngayon kaya pag sinabi mo bukas, para wag kang magsinungaling at para ikaw samahan ng Diyos, ano ang dapat mong gawin? Sabi mo, bukas dadating ako, kapatid. Anong kasunod? Tuloy natin sa Santiago 4:13. Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas, ay magsisiparoon kami sa gayong bayan, at titira kami doong 1 taon, at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Ayun. Dapat pala natin sasabihin, hindi natin kasi alam ang bukas Baka mamayang gabi, pagtulog natin, hindi na tayo magising. Bukas wala ka na. Pasabi mo, sigurado bukas pupunta ako. Huwag ganon. Kapatid, bukas kung loloobin ng Diyos, pupunta ako. Ang dapat niya ikaw sabihin, kung loloobin ng Diyos. Kasi hindi mo naman alam, hindi naman ikaw may-ari ng buhay mo. O kaya, ang dapat sa'yo, sabihin mo, kung loloobin ng Diyos. Sige, kapatid, pupunta ako bukas kung loloobin ng Diyos. Tulungan mo kung manalangin na makarating ako. Yan. Kaya kausap ko kahapon yung mga tugega raw Brother Hilly, punta ka naman sa amin. Kami minsan-minsan lang pumunta rito para makita ka. Sana punta ka naman sa amin, pasyalan mo kami. Sige po, kung loloobin ng Diyos. Sa Mindanao pumupunta ako, diyan pa sa Tugega raw hindi. Malapit lang yan alam, kung loloobin ng Diyos, malay ko kung buhay pa ako sa Makalawa. Ano malay natin? Hindi natin alam yun. Ang tao marupok Ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Hindi ba? Marupok Ha? Totoo? Wow. Kasabi kay panang dinrugo. Ay, rugo, mangilabot ko. Mangilabot, tutuya ito.
Yung kausap mo kanina, wala na ngayon. Diba? Ganun ang tao. Kausap mo lang kanina, wala na ngayon. Biglang-bigla ko minsan. Kaya para sigurado tayo sa ating sasabihin, samahan tayo ng Diyos na may-ari ng ating buhay. Kapatid, bukas kung loloobin ng Diyos, dadating ako. Maraming circumstances na maaaring masira ka sa iyong sinabi. Pero para wag ka masira, kung loloobin ng Diyos. Yan, tatandaan niya. Alam niyo yung mga aral na yan, lagay natin sa puso. Alisin natin yung galit, yung hinanakit, yung inggit. Linisin natin ang ating puso. Paglagyan natin ng salita ng Diyos, matuto tayo maging tapat. Huwag natin babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Huwag tayo magsasalita ng hindi naman totoo, wala namang kabuluhan. Pagsusulit natin yan sa paghukom. Tapos, pag nagsalita tayo, kung oo, gawin nating oo, at hindi, gawin nating hindi. Bubuti po ang ating puso. Bubuti rin ang ating dila. At pagka mabuti na pareho yan, saka ka manalangin. Alam nyo, sabi ng Diyos, pag nanalangin ka, pakinggan nyo sa unang Pedro 3. Ganito ating mababasa. Rest, yes. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Bakit? Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Nakita nyo, ang magnais umibig ng buhay at makakita ng mabubuting araw sa piling ng Ama sa Langit ay magpigil ng kanyang dila at huwag ang kanyang dila ay huwag magsasalita ng daya. Bakit? Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa matuwid. Ang pakinig ng Diyos nasa kanilang mga daing. Pagka pala dumaing ka sa Diyos, matuwid ka, sigurado kang pinakikinggan ka ng Diyos. Malinis ang puso mo, malinis ang dila mo, dumaing ka. Panginoon, may sakit po ang misis ko. Kami po'y hirap sa buhay. Wala po nga kaming pambili ng bigas. Nakikiusap po ako sa iyo. Sana hipuin mo ang sakit ng aking kabiyak. Sana pagalingin mo ang sakit ng aking anak. Pakiusap ko po sa iyo, Ama. Ikaw po ang dakilang hinihiling ko po sa iyo ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. O, magtiwala ka. Matuwid ka lang. Kahit kailan ka dumaing, pakikinggan ka ng Diyos, kapatid. Anumang oras ka dumulog sa Diyos sa pananalangin, hindi magbibingi-bingihan ng Diyos. Bukas ang kanyang pakinig sa daing ng mga taong matutuwid. At higit sa lahat, pagka tayo'y marunong magpigil ng ating dila at marunong maglinis ng ating puso, ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi mawawalang kabuluhan. Pakinggan nyo sa 1:26 ng Santiago. Ganito ating mababasa. Basa. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ayon. Nagiging walang kabuluhan ng relihiyon kahit na yan totoo. Nawawalan ng kabuluhan pag hindi ka marunong magpigil ng dila. Pero kung sino man ay nag-iibig na siya, nag-iisip na siya ay relihiyoso, hindi naman pinipigil ang dila niya, dinadaya niya pa ang kanyang puso. Ang relihiyon ng taong ito walang kabuluhan. Kaya para maging makabuluhan ang ating pagre-relihiyon o paglilingkod sa Diyos sa loob ng tunay na iglesyang nasa Biblia, pigilin natin ang ating puso, turuan natin ang kabutihan ng ating dila. Ingatan natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Mag-ingat tayong magtaksil, gumawa ng masama, magsinungaling, at sari-saring mga pandaraya sa ating kapwa. Makakaasa kayo, mga kapatid.
Natutunan nyo yung tunay na panalangin? Dumalangin kayo sa Diyos. Panginoon, wala po akong maipapakain sa aking pamilya. Sana pag alis ko, samahan mo ko sa paghahanap buhay. Driver ka, iligtas mo po ako sa disgrasya. Sana po, wag akong makadisgrasya at wag akong madisgrasya. Makita mo, hindi ka makakasagasa ng tao. Mababangga ka na lang, makakaiwas ka pa eh. May kasama ka kasing Diyos eh. Dumaing ka kasi. Bago ka matulog, Panginoon, salamat po sa maghapong pagkukup-kup mo sa akin at sa aking mga anak at sa aking sambahayan. Sa gabing ito, kami po'y matutulog, wala kaming malay. Samahan mo kami, Ama. Bantayan mo po ang aking mga anak. Ilayo mo kami sa mampanaginip, sa mabibigat na karamdam. At sana kung kami loloobin mong magising pang muli bukas, makapagpatuloy sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Matulog ka na ng mahimbing. Nagising ka na naman. Bago ka makipag-usap kahit kanino, punta ka uli dun sa walang nakakakita sa'yo. Manalangin ka uli. Panginoon, salamat po. Iniligtas mo kami sa magdamag. Maraming pwedeng mangyari sa magdamag eh. Di ba? Sa ngayong umagang ito, nakikiusap po ako uli sa iyo. Ako po'y maghahanap buhay. Papasok sa eskwela ang aking mga anak. Maiiwang mag-isa ang aking asawa. Sana po, samahan mo kaming lahat saan man kami po maroon. Iligtas mo po kami sa masasamang tao. Iligtas mo kami sa mga panganib sa daan. Sana loobin mo, Ama, makasumpong kami ng biyaya sa iyong paningin sa maghapong ito. Sana po kumita ako ng sapat para sa pagkain at pangangailangan ng aking mga anak. Salamat po ng marami sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Umalis ka na sa bahay. Huwag ka nang mag-alala. Bahala ang Diyos sa pamilya mo at sa iyo. Yan po ang pananalangin iniutos at itinuro ng ating Panginoon Kristo. Ito ang pinakamabuting pag-asa ng isang Kristiyano. Lagi tayong makikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at ang Diyos ang bahala sa pinakamabibigat nating problema sa buhay. Hanggang dyan, mga kapatid. Dito po, sa Miyerkules po. Sa Miyerkules pong muli, kung babalik kayo, pag-aaralan naman natin ang pag-uugali na utos ng Diyos sa kanyang mga anak.